Oh, mga kababayan, presenting our two biggest loser for today. Ang champion sa Biggest Loser, mga kababayan, si Torereng. Oh. At ang kanyang sidekick, mga kababayan, yung babaeng sabi nila may langaw sa mukha. Ang second biggest loser for today, si Fajardo, mga kababayan. Oh. Kumusta na? Kumusta na pala ang inyong mga kaipalan? Oh, nagresulta na ba? Isang napakalaking sampal sa mukha talaga, mga kababayan. Ito nangyari kay Tore. At wag ka. Baka, mga kababayan, baka kung hindi magre-retiro ng maaga itong si Tore. Di ba 4-star general siya? Ay baka matanggalan siya ng isang star, mga kababayan. Kawawa naman. Kawawa. Dahil mayroong batas daw, mga kababayan na isa lang dapat na opisyalis ng PNP. Yun ang balita, ha. Ewan na natin kung totoo lang din. Pero binalita, mga kababayan, na isa lang daw ang dapat officer ng PNP na mayroong 4-star. At yan ang PNP chief, mga kababayan. Paano na yan? Nabigyan na ng 4-star si Torereng. Kung hindi ito magre-retiro ng maaga daw, mga kababayan, paano na yan? Mayroon lang bagong PNP chief Dapat bigyan siya ng 4-star. Tatanggalan ng star si Torereng, mga kababayan. Kawawa naman. Tapos yung kanyang kasama, mga kababayan, mayroon bang star yan? Nunal na lang ang tanggalin dyan. Oh, kasamang mapupunta siguro sa basurahan, mga kababayan. Buti nga. The two biggest losers for today. Panoorin niyo po, ha. Naniniwala ang dating PNP chief at ngayon Senador Panfilo Ping Lacson na lumagpas sa kanyang tungkulin. Lumagpas sa kanyang tungkulin. In-outshine ang kanyang master, mga kababayan. Gusto makipag-level. Ni BBM. Police General Nicolas Torre, kaya nasibak ito sa pwesto. Bagamat may mga senador na sumuporta sa balasahan sa PNP, may iba namang naawa sa... Naawa! May naawa pa kay Torre, mga kababayan. Lahat natawa. Lahat talaga natawa, mga kababayan. Pati ng mga pati yung mga makabangag na ilan. Diyos ko. Sinapit ni Torre. Ang agenda report hatid ni Dexter Ganibe. Sigurado si Dilima yung naawa. Umabuso sa kanyang tingnan nyo, mga kababayan. Ito ang big winner, mga kababayan. Si Torre. Pero si Diwata, At ito ang second biggest loser. Kumusta na pala? May langaw sa mukha. Itong babaeng may langaw sa mukha, mga kababayan, sinungaling din, Si Baktareng sa pwesto. Natural, mga kababayan. Right hand na ni Torre, Yarihan si General Nicolas Torre III. Sinabi yan ni Senador Panfilo Lacson kasunod ng pagsibak sa pwesto kay Torre. Sobrahan ng yabang. Lagpas na sa kanyang kapangyarihan nang alisin niya sa pwesto ang second highest in command na si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. kamakailan. Yun tuloy, mga kababayan. Ang inalis niya sa pwesto, yan ang ipinalit sa kanya. Bida-bida Turimao, mga kababayan. Masyadong nahambog. At ilipat sa mas mababang katungkulan na unang ibinalita ng... Insecure siguro siya, mga kababayan, dahil ang taong ito, 3-star na, mga kababayan. Samantalang si Torre, 1-star pa yun siya, ha? Biglang naging 4-star. Dahil, naging uto-uto, Ginawang aso, mga kababayan, sunod-sunuran. Tapos ginawang sacrificial lamb. Kalaunan. Insecure siya dito, mga kababayan. Ito naman dapat sana ang talagang karapat-dapat na isunod na maging PNP chief. Dahil marami na itong nagawa 3-star na nga, Isa na lang, mga kababayan, 4-star na siya. Insecure si Torre. Nilagay siya sa floating, mga kababayan. Ayun, pumalag si John Vic. Si John Vic ang nagwagi. Billionaire News Channel. Bilang dating PNP chief, sinabi ni Lacson na kahit pa may absolute authority siya noon mula sa Pangulo ng Bansa, ang pagtatalaga o pagsibak sa mga miyembro ng PNP Command Group na kinabibilangan ng Deputy Chief for Administration, Deputy Chief for Operations at Chief Directorial Staff ay dapat may basbas ng Pangulo. At dadaan sa Napolcom. Kung hindi man ay mula sa National Police Commission na pinamumunuan ng Interior Secretary. Ang pagsibakan niya kay Torre ay prerogative ng Pangulo. Grabe, Blunt, mga kababayan, ang pagkagawa. Hindi man lang pinag-resign. Sampal talaga sa mukha ni Torre, mga kababayan.
Dagdag niya, mas mahalaga ang maayos na pagsasalin ng kapangyarihan sa susunod na PNP chief. At ang balita mga kababayan, ora mismo. Hindi na inantay na, sige, bigbigyan ka ng isang linggong palugit. Wala. Ngayong gabi mga kababayan, pinalaya sa Kamkrame si Torre daw. Ayon doon sa mga post sa Facebook. Rumors lang ha. Pinalayas na daw ngayong gabi sa Krame. Alis! Para naman kay Senador Ronald Bato de la Rosa na dati ring naging Chief PNP, patunay lang ang pagsibak kay Torre na walang forever. Walang forever. Sino kayo naawa, no? Malamang sina virus mga kababayan. Siyang galit siya kay Torre matapos isuko O kami rin. Kami rin. ang kaalyadong si dating Pangulong Duterte sa International Criminal. Hindi sinuko. Kinidnap nila mga kababayan. Wala nang effort ng ICC na kunin si Tatay Digong dito, di ba? Kinidnap talaga nila. At yan ang karma ni Torre. Di ba? Di ba? Remember ninyo mga kababayan, pinangaralan pa ni PRRD si Torre. Bago ito pinakidnap, sabi ni Tatay Digong, makinig ka muna dahil baka wala na akong chance mag-explain nito sa'yo na etong ginagawa nyo ngayon ay mali. Wala na nga mga kababayan siyang chance dahil sibak na si Torre Court at pag-aresto sa isa pang kaibigan ng mga Duterte na si Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Puro Quibolo. panggigipit mga kababayan sa mga Duterte ito na mga group. Pero sa nangyari ngayon, awa raw ang kanyang naramdaman para sa dating Chief PNP na higit 2 Kasi bato pa lang naawa. Peking awa yan ba to? Imposible naawa ka. buwan lang sa pwesto. Galit ako na naawa ako. We, hindi nga. Liar. Mukha mo Mukha mo yung naaawa. Wala mga kababayan. Wala tayong awa dyan kay Torre. Kahit anong mangyari dyan. Walang kabayaran mga kababayan. Yung ginawa niya kay Tatay Digong pambabastos. Grabe. Ito sinasabing awa ni Bato. Buladas lang na niya. Because I've been there. What if ako ang nandyan, nakaupo, at sinunod ko lahat ng orders ng... Pero kung ikaw siguro Bato, hindi niya susundin yung maling order mga kababayan, di ba? Nagbibigay ng order sa akin. Lahat na ginawa ko. Kahit na bordering to illegal. Illegal na nga. Hindi na bordering yung Torre mga kababayan. Illegal na yun. Illegal acts. Unconstitutional acts. Questionable acts. Ginawa ko na lahat-lahat. Pagkatapos, ngayon, tanggalin lang nyo ako ng... Ura-urada. Matatandaan. Eto, naawa rin. Di ba pinuri dito si Torre mga kababayan? Mukhang hindi naawa ang mukha, ang maging si Senate Hudas. Hudas ang tawa Ang tawa lang Tatandaang maging si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ay nagbitiw ng pahayag laban kay Torre noon. When he was appointed as Chief PNP, sinabi ko na hindi bagay. And then later on mga kababayan, pinuri na niya. we have the most arrogant chief of police in the police force. Siguro, I really do not know the reason behind his relief, but I think the president knows best. I trust that this decision was made with the best interest of the Filipino people in mind. Sabi ni Senator Anong sabi ni Mangga? Naawa rin ito si Mangga? Amy Marcos, maaring hindi na happy si DILG Secretary John Vic Rimulya sa PNP Chief. Hindi raw kasi kinukonsulta ni Torre ang DILG Chief sa mga balasahang pinatupad. Ang problema nito mga kababayan, siya ang i-appoint na DILG. Tapos pala, grabe ang twist mga kababayan, siya ang i-appoint na DILG, tapos si John Vic pala ang papalitan. Naloko na. Pero imposible yang mangyari mga kababayan, imposible yan. Ito lang manner ng pagkaka-relieve sa kanya mga kababayan. Sa isang police official na i-relieve ka sa pwesto, bluntly, with all the announcement all over the news mga kababayan, sampal yan sa iyong mukha. Sampal yan sa mukha mo. Kung ilalagay yan mga kababayan sa DILG secretary, dahil example promotion daw, pagre-resignin yan. Courtesy resignation and then i-appoint, hindi yung i-relieve ka ng ura-urada. Kaya malabo mga kababayan. Ang bahala si Bangag. Ang importante mga kababayan, wala na yan sa PNP. Dahil nadadamay ang moral ng PNP mga kababayan dito sa, kay Torre, tawag nga nila diwata.
Nawawalan ng respeto mga kababayan ang nadadamay ang sangkapulisan dahil dito sa kagagawa nito, Diwata mga kababayan. Kaya ang balita daw ni Dr. Loren Badoy, ang daming nagte-text sa kanya mga kababayan galing sa hanay ng mga pulis. Ang dami daw nagpapansit. Celebration! Dahil wala na si Diwata mga kababayan. Buti naman. Bukod pa sa umano'y ambisyon nito sa 2028. Kawawa rin yung mga kababayan, the second in command, yung spokesperson na sinungaling din, no? Wala naman, hindi naman sila umiyak napawisan lang. The second biggest loser for today. 2028. Masyadong maingay at maugong na nagmamalaki yung ibang classmate niya na tatakbong presidente o vice-presidente sa 2028. Wow! Diyos ko, si Torre, tatakbong vice. Ay, go ahead. Kahit pa siguro tatakbo yung presidente dun sa mga kababayan, sa gubat. Jungle. Hindi yan iboboto ng mga unggoy. At nakita na nakapaske yung kanilang mukha at sabi pa nga nung iba, hindi lang pala politiko ang EPAL. Kaya parang inaabangan na rin siguro inaabangan na rin ng ibang tao dahil may EPAL talaga, no? Suportado naman ni Senador Marcos at De La Rosa ang susunod na PNP chief. Mukhang matino mga kababayan ang susunod na PNP chief, in fairness. Dito, mag-move on na tayo. Mukhang maibabalik lang mga kababayan ang tiwala natin sa PNP. Although, andyan pa rin si BBM na kanina Commander-in-Chief. Pero at least nabawasan ng isang asungot mga kababayan na itago na lang natin sa pangalan Torre. Masahan nyo. He's an officer and a gentleman. He is the last of the Mohicans. The last of the Mohicans. Class 92. Sana hindi yan katulad ni Marbil din mga kababayan. Baka, tingnan lang natin. Sana wag masyadong mapolitika. Trabaho na lang. Wag masyadong daldal. Pakita mo sa trabaho. PD ko siya, mahusay naman. Oo. At tapat sa trabaho. Inayunan din ni Senate President Cheese Escudero, Senator Erwin at Raffy Tulfo ang naging desisyon mga tulpok. na Malacanang na baguhin ang liderato ng PNP. Pati pala sila mga kababayan, asar na din dito kay Diwata. Ay nako, papansin kasi Tinimok naman ni De La Rosa na mag-optional o early retirement na si Torre, na sa 2027 pa dapat magretiro. Magtaas pa pala sana mga kababayan, buti naman. Akala natin araw-araw tayong ito torment nito sa mukha nito mga kababayan sa TV. Ay, makakapagpahinga na rin na ating mga mata mga kababayan. Diyos ko. Para maibigay ang 4-star rank sa papalit sa kanya. Dahil may batas na isa lang dapat ang 4-star rank sa PNP. Dahil kung hindi, magkakaroon ng PNP chief na 3-star general lang. So tatanggalan ng star mga kababayan. Kung hindi siya magre-retiro. Madidemote yan. Kawawang Torre. Bigyan na lang kita ng isang star, Torre. 5-star ka na. Parang hotel. Dagdag pa ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, dapat papurihan si Pangulong Marcos dahil itinama nito ang pagkakamali sa pagtalaga kay Torre na dumungis umano sa pangalan ng PNP. Mamaya na tayo pupuri dyan kay Marcos, baka kababayan ko, ang kanyang sarili mismo ang sisibakin niya. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! Abante! Ayan na, Ayan na! Ito si BBM, no? Ang daming mga pautot, mga kababayan, ito na naman, flood control scandal. Formal nang nagsampa ng reklamo si Batangas Congressman Leandro Leviste laban sa isang DPWH District Engineer. Ito pala mga kababayan, akala natin sangkot. Siya pala ang nagbulgar, mga kababayan, yung anak ni Loren Legarda. Okay naman. Okay naman pala. Sana ganyan gawin ng lahat ng mga kongresista, mga kababayan. Paano na yung mga nakatanggap na mga kongresista? Sila naman ang alarma ngayon. Baka ikanta sila na tumanggap na sila. Na nagtangka umanong suhulan siya. Naniniwala ang kongresista na may malalaki pang taong nasa likod ng katiwalian Malalaking sa flood control tao. projects. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Naniniwala rin po ako na ang taong nakakaalam tungkol sa mga mas malaking di umano'y korupsyon sa mga proyekto ng DPWH.
Pero anti-Duterte ito mga kababayan ha. Natatandaan pa natin mga kababayan. Di ba nagalit yan sa kanyang nanay dahil parang sumuporta daw sa mga Duterte? Pero sana nga lang ituloy mo yan ha. Ituloy mo yan Mr. Leandro. At hindi lang ano yan, pampasikat lang. Ituloy mo. Tapos, ibulgar mo na rin yung mga alam mo dyan na mga kasamahan mong mga kongresista na gumagawa ng ganyan. Ay walang iba kundi ang ating district engineer. Kaya ang isang wish ko lang po ay Wish ko mabuksan lang. ang isip ng ating district engineer Abelardo Calalo at ang ibang mga kasulukuyang at dating empleyado ng DPWH o mga kontraktor. Pero maliit na bagay mga kababayan, no? Ay, hindi naman maliit 3.2 million, pero compared to yung sinasabi nila mga kababayan na bilyon-bilyon na pondo at 25% ang natatanggap ng kongresista. Ito mga patsa-patsa lang ito mga kababayan, pero okay na rin may nasakote mga kababayan. Pero yung iba, yung bilyones ang pondo mga kababayan at yung nakakatanggap na mga kongresista, syempre, sobrang laki din ng porsyento. Na maging state witness. Ayan na naman. Maaabsuelto na naman. Kung state witness mga kababayan, parang hindi mananagot. Pero at least may madadamay. Pero sana nga lang ha, marami ang kanyang masakote. Dahil hindi natin alam mga kababayan, baka sobrang dami na yan, nakulimbat na yan. Engineer na yan, district engineer. And then, yan pala talaga ang purpose na, maging state witness. Para absuelto na. Yan ngayon ang panawagan ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste kay District Engineer Abelardo Calalo at sa iba pang sangkot umano sa korupsyon ng DPWH projects. Ngayong araw, nagsampa na siya ng formal na reklamo laban kay Calalo dahil sa tangkang panunuhol umano nito. Ayon kay Leviste, dinalan siya ni Calalo ng 3.1 million pesos sa kanyang opisina bilang initial kickback. 3% umano ito mula sa mahigit 100 million pesos na halaga ng 3 infrastructure project contracts. 3% nga lang mga kababayan, yung sabi ni Lacson, up to 25% ang sa kongresista. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel na mayroong offer na aabot sa 10% tongpats para kay Leviste. At mayroon umanong meetings na gustong iset si Calalo kay Leviste kasama ang mga kontraktor na willing umanong mag-remit ng pera direkta sa congressman. Sa pagharap ni Leviste sa media kaninang tanghali, kinumpirma niya ito at inilahad pa na ang balak sa kanyang ibigay na 3 million pesos. Baka yung una mga kababayan, baka siya ang bibitagin. Tapos siya na ang kumanta. Ay kasamang resibo at computation. Sinabi sa akin ni DE na gusto ng mga contractors dito sa unang distrito ng Batangas. Mag-iingat na yung mga kongresista mga kababayan sa mga deal-deal na ganyan, baka entrapment kayo. Buti nga sa inyo. Buti nga sa inyo. Na makipag-meet sa akin at kaya daw nila akong bigyan ng 5% hanggang 10% mula sa 3.6 billion ng mga proyekto ng unang distrito ng Batangas o 180 million hanggang 360 million pesos. Wow! Ayaw munang pangalanan ni Leviste ang kontraktor na nagbigay umano ng pera. Aniya, bukod sa mga empleyado ng DPWH at mga kontratista, mayroon pa raw mas malaking tao na nag-orchestrate ng Meron talaga. Sindikato yan mga kababayan. Sindikato korupsyon. yan. Napapasok daw sa standard operating procedure kung tawagin. SOP. Hindi lang po dapat. Yan ang sinasabi ni BBM, mga SOP. Tapos, nagalit sila mga kababayan. Nagalit ang mga kongresista. Pero hindi sila nagalit kay BBM. Doon sila nagalit kay Magalong. Yung mga employees ng DPWH ang dapat nating hold to account. And I believe with the help of state witnesses, we can catch a bigger fish. Nasa kustodiya ng Philippine National Police si Calalo at pansamantala munang mananatili sa Taal Municipal Police Station. Ipinag-utos na rin ni DPWH Secretary Manuel May kaso na ba? May sinampa dyan, baka 24 hours na release na yan. ang kanyang suspension. Humaharap si Calalo sa patong-patong na reklamo ng direct bribery, corruption of public officials, graft at violation ng Code of Conduct and Ethical Standards for Public. Ilang milyon na kaya ang nakulimbat nito mga kababayan Simulat sa pool. Yan ang kalakaran nila dyan Officials. Para sa agenda, Jowash Malimban. Isa lang ang kahihinatnan ng mga kontratistang mangiisnab sa sabina ng Senado. Kailan pala ang Arrest susunod? warrant ang follow-up
Ayon mismo kay Senate President Francis Cheese Escudero. Narito ang agenda report ni Hannah T. Yan, isama nyo i-contempt si Zaldicon yan. Di ba kontratista din yon? Sana nga. Kung hindi nga nila susundin ang sabina ng Senado, ang susunod na doon ay arrest warrant na hindi ako mag-aatubiling pirmahan kung hindi sila pupunta at magpapakita dito sa Parang tumutula, no? patawag ng Senado. Sige, taasan mo na ng kilay, cheese. Oh, gaya ng sabi ni, Princess Abante. Bakit nyo tinataasan ng kilay? Ito ang matinding babala ni Senate President Cheese Matinding Escudero babala! sa mga kontratistang iilag pa sa pagdinig ng Senado hinggil sa flood control projects. Ang sabi ni Karen Davila, tawagin na daw yung mga kongresistang kontratista. Nagalit si Karen Davila dahil bakit DPWH yan daw? Tinawag pa niyang lokohan, mga kababayan, ang hearing ni Marcoleta. Ngayong linggo, hahainan ng sabina ang 10 sa 15 contractors na hindi sumipot sa nakaraang Senate Blue Ribbon Committee hearing. Sila ang kumorner sa hundreds of billions worth of flood control projects sa bansa mula 2022 hanggang 2025. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasama riyan si Sara Diskaya na Pangulo. Oh, yung pa-Harry Potter pa, mga kababayan, ang daming sasakyan. ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Nasa listahan din si Lawrence Lubiano na Pangulo ng Centerways Construction and Development Incorporated. Kaibigan siya at top campaign donor ni SP Cheese noong 2022. Wala ka, Cheese! Makamakanta ka dyan! Elections. Kapag hindi sumipot, contempt o detention ang haharapin ng mga kontratista. Kaya nga lang, mga kababayan, yung contempt, mapapakawalan lang din. Pwera na lang yung pinakamahabang contempt, no? Yung sina-file doon dati, mga kababayan. Oh, grabe. Umabot po yung taon? Almost. And then si Grejaldo, mga kababayan, parang 7 months. So sabina ito na sana galangin nila kasi nakalagay naman doon under pain or penalty of law. At yun ay pag-aresto sa kanila para doon sa hearing kung sila ay hindi susunod sa sabina ng Senado. Isa sa mga lumitaw sa unang pagdinig ang ghost o non-existent projects sa Bulacan na kinumpirma ng DPWH. Lumitaw pati ang kalakaran o modus sa ahensya para makakuha ng kanya-kanyang share sa pondo sa flood control. Grabe! Kickback project sa mga opisyal. Reseta ang tawag. Nakalaunay, dinetalya rin ni Senator Ping Lacson. Umaabot umano sa 20 to 25% napupunta sa mga politiko. 20 to 25% ng kabuang pondo ang share ng isang proponent. Proponent, yung mga kababayan, yung kongresista. Tapos ang natitira na lang sa 100% mga kababayan na pang project, 40%. Tapos kikita pa dyan ang mga kababayan contractor. At dahil narumihan na nga ang pangalan ng DPWH, hindi napigilan ni matagal na yung madumi. Senator Amy Marcos magbahagi ng sentimiento. Itinuro niya ang Kongreso ng tanungin tungkol sa issue. Nakorap natin ang todo-todo, DPWH, nakakaawa nga dahil nga nakorap din nyo? Todo-todo. Sa sistema ng Kongreso. Marcos sa sistemang bonjing, talagang nabulok. Mas maigi pa raw nung panahon ng mga dating kalihim ng DPWH na sina former Secretary Rogelio Singson at Senator Mark Villar dahil sila raw ay strikto. Ang sistemang bonjing, una na rin niyang ito ng bonjing, binanat sa House of Representatives nung buhay pa ang Siber-sibal, impeachment case ni VP Sara. Paalala naman ni Senate Minority Leader Tito Soto, kailangang tapangan ng loob. Tapangan ng 1 ball. Dapat may balls, no? Kaya nga lang, isa lang, 1 ball. Pagdating sa issue sa flood control, yan ay para himukin ang iba pang mga may... Naka-move on ka na, Soto, sa unconstitutional na impeachment ni Sara. Nakalimutan na nila, mga kababayan. Wala na. Wala na. Move on na sila. Akala natin hindi matatahimik ang kanilang kaluluwa, mga kababayan. Eto, wala na, move on na. Tanggap nyo na. Alam tungkol sa anomalies sa mga proyekto. Kasunod ng pag-aresto sa isang DPWH official nitong weekend, giit ni Soto, tuloy ang laban para sa katotohanan. Nakatakdang magsagawa ng ikalawang pagdinig ang Senado tungkol sa flood control projects sa susunod na linggo. Para sa agenda, Hannah T. Billionaire News Channel. Bilang pagtupad sa pangakong transparency sa budget hearing,
pinangalanan na ng Kamara. Parang anak ni Marcoleta, mga kababayan, ano? Napumayat. Ang civil society groups na lalahok sa budget deliberation. Kabilang dito ang Federation of Free Farmers Cooperatives, Safe Travel PH Mobility Innovations Organization. Oo, nag-imbita na sila, mga kababayan, oh. Para transparency daw kuno ni budget deliberation ng Congress, mga kababayan, sa pangunguna ng Tambaluslos. At Makati Business Club. Kasama rin ang alyansa ng nagkakaisang Alyansa ng Bagong Pilipinas na naman. Center for People Empowerment in Governance at WeSolve Foundation. Nasa 26 na grupo ang inimbitahan at 14 ang hindi pa tumutugon. Nilinaw naman ng Kamara na hindi pa pinal ang inilabas. Ay, nako, ang mukha talaga ni Tambaluslos, mga kababayan. Makita natin ang mukha ni Tambaluslos. Nabubisit talaga. Ay, buhaya na ang tingin talaga natin, mga kababayan. Kita natin, isa lang ang pumapasok sa ating isipan. Korupsyon, mga kababayan. Pag nakikita natin ang mukha ni Tamba. Nilang interim guidelines. Grabing yaman na yan, mga kababayan. Ano nga ba yun? Totoo yun, mga kababayan, na yung isa sa ininvesan ng Maharlika Fund, na ewan lang natin kung nasaan ang pondo, yung mining na somehow, ewan na natin, connected kay Tamba, siya ba'y may-ari? Doon inilagak ang Maharlika Fund. Totoo ba yun, Tambaluslos? Nasaan na? Kumita na ba? O kumita na ang mga buhaya? Kaunay sa pagiging budget observer na unang pinuna ng ilang grupo dahil sa kakulangan sa direksyon. Ito si si Charis Bepenco, mga kababayan, parang lang, tao-tauhan lang din. Anong silbi mo, Charis? Direksyon. Dati na ring nagsilbi sa iba't ibang posisyon sa PNP. Wow, ito na ang pinalit, mga kababayan. OIC sana nga matino ito, mga kababayan, Sana hindi ito katulad ng kalibre ni na Marbil, tsaka ni Torre. Babalik, manunumbalik ang tiwala ng tao sa PNP. Dahil ngayon, mga kababayan, dahil kay Torre at kay Marbil, talagang na-erode, mga kababayan, ang trust ng tao sa PNP. Sana maibalik mo, mister. Dahil inalagaan niya ni Tatay Digong Mataas ang dangal, mga kababayan, ng kapulisan dati. Sinira nitong sina Marbil at ni Torrimao. Si Marbil, mga kababayan, selected yan ni parang si Tambaluslos ata nag-select niyan dahil kababayan niya ni Tambaluslos. General Jose Melencio Corpus Nartates Jr. Kilalanin siya sa agenda report ni Francis Folve. So far, maganda ating naririnig dito, mga feedback, mga kababayan, galing sa mga Sinabato, kina Lacson, yung mayroong alam, mga kababayan dyan sa sa loob talaga ng PNP. 3-star na siya, mga kababayan. Siya ang makakakuha ng 4-star. Paano na yan? Isa lang daw ang pwedeng mayroong 4-star, mga kababayan. So, ibig sabihin, dapat tanggalan ng star si Torre kung hindi siya aalis, mga kababayan, magre-retiro. Magdidemote pa. Buti nga. Buti nga. I hereby assume the position as Officer in Charge, Philippine National Police, effective August 26, 2035, and I sign in your presence. Pumalit bilang OIC ng Philippine National Police. Mukhang seryoso. Police Lieutenant General Jose mukhang seryoso, mga kababayan. Ngayon pa lang, mukhang nasisense natin na ang dating second in command sa PNP bilang Deputy Chief for Administration. Unang binalita sa bilyonaryo. Ito talaga, mukha pa lang, mga kababayan, Hindi mo akalaing pulis, mga kababayan. Akala mo suspect. Ay, nako, ito si Torre talaga. News channel na ang pinag-ugatan ng umanay turf war sa pagitan. Kung walang uniform yan, mga kababayan, uhulihin yan. May nagro-rondang pulis, mga mga PO1, mga bagong pasok. Itsura pa lang yan, uhulihin na to. Bukang, wala pang ginagawang masama, mga kababayan, suspect na agad. Kanina former PNP Chief Nicolas Torre at SILG John Becremulia ang paglipat ng dating PNP Chief kay Nartates bilang Area Commander sa Western Mindanao. Hinarang ito ng Napolcom, bagaman nagmatigas si Torre. Tubong lawag si Nartates mula sa Philippine Military Academy, Tanglaw Diwa Class of 1992. Ang huling batch ng mga PMAer sa hanay ng 232,000 strong police force. Sa 7 PMAer na high-ranking officers mula Tanglaw Diwa 92, si Nartates ang pinakabata at nakatakdang magretiro sa serbisyo sa March 19, 2027. At least mayroon pa siyang 2
2 years mga Tatlo ang kababayan. magre-retire sa susunod na taon, habang 3 pang mista ang magre-retiro na ngayong taon. No, ang daming Pinamunuan star. ni Nartates ang Presidential Anti-Organized Crime Task Force mula 1997 hanggang 2000. Dati na Mukhang itong magaling. ginawakan ni na Senador Panpilo Lacson, Police Lieutenant General Edgar Alan Ocubo at Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Mga kilalang pangalan na nagsusulong ng transparency at accountability. Miyembro rin siya ng PNP Special Action Force, Criminal Investigation and Detection Group. Oh, ang daming mga kababayan, credentials. Samantalang si Torre, hey, Diyos ko. Credential, nahuli si Kibuloy. Naghanap ng heartbeat. Naging intelligence officer sa Laguna PPO Ang haras. noong 2004 hanggang 2006. Chief Regional Controllership Division ng Cordillera at Provincial Director ng Ilocos Norte Provincial Office noong 2016 hanggang 2018. Siya rin ang Director ng PNP Finance Service noong 2020 hanggang 2022. RD ng Pro 4A Calabarzon at Regional Director ng NCRPO mula 2023 hanggang 2024. Kung saan sineryoso niya ang paglilinis sa krimen, pati na ang pagsibak sa mga pulis scalawag. Maganda. Oh, so far, Bagaman okay lang. tila panalo na sa umano'y turf war nila ni Torre, iniwasan ni SILG John Vic Remulla na sagutin ang issue, pati na ang sinasabing battle between PNPA and PMAR sa pagkakatanggal kay Torre sa pwesto. Do we expect General Nartates to continue the good work? Oh. And then, wala pang sinasabi ngayon mga kababayan, hindi kagaya ni Torre, kakatalaga pa lang ni Torre. Ang dami ng daldal left and right na interview mga kababayan. General Torre started. Simula na rin ang trabaho para kay PNP OIC Chief Nartates ngayong araw. Disiplinado siguro din ito mga kababayan, dahil hindi malaki ang tiyan. May disiplina din ito. Of course, may order na relief and I have my designation orders. I follow. Itutuloy na rin ang launch ng United 911 Si Mr. Mr. Jumping mga kababayan na parang Dana! Dang, biglang tumalon. Gusto, may shooting bang ganyan mga kababayan sa shooting range na baril-baril ka, tatalon ka? Wala. Siya lang. Epal talaga. Hotline sa Setyembre. Libre ba ang pagtawag sa 911? Opo, libre po. Libre, pero dapat talaga emergency. Dahil mag-prank call ka, mga kababayan, ikaw ang mahuhuli. Ang pagtawag sa 911. At mananatili pa rin ang 5-minute emergency response time na mahigpit na pinatupad ng liderato ni dating PNP Chief Nicolas Torre. Marching order daw kay Nartates ng Pangulo. Mabuti yan. Kung magagampanan talaga. At huwag gamitin propaganda. Ang importante talaga na gusto namin, yung resulta overall. Natatahimik na talaga. Matatakot ang mga kriminal. Hindi nagagawa. At mahuhuli sila. Maglatag ng citizen kahit walang 5 minutes security strategy sa loob ng 1 buwan. Para sa agenda, Francis Polbe, Billionaire News Channel. ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.